Mayor Vico pinapadisqualify ng mga kalaban niya at gustong tanggalin sa posisyon bilang mayor po ng Pasig. Ano nga bang nangyayari? Bakit parang hindi pa rin tumitigil yung mga kumakalaban sa kanya at gusto pa siyang patanggal sa posisyon? Tara, pag-usapan natin. Yo, what's up sa inyong lahat mga kaparing bago ang lahat. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat pero magandang tanghali na rin, no? At eto, meron po tayong bagong balita kung saan, eto, bago po ang lahat, no, itong video po munang panoorin natin. Okay, kasi nagbabalak na naman po yung kanyang mga kalaban, no? Hindi po specific kung sinong kalaban pero basically yung mga taong, yung mga politiko na ayaw po kay Mayor Vico. 'Di ba? 'Di ba kung maalala po natin bago magsimula ang botohan o bago siya maiproklamang panalo, pinapadisqualify na po siya isang araw bago magsimula ang botohan. So talagang hindi po talaga nila kayang labanan si Mayor Vico kung botohan po ng mga tao o tiwala ng mga tao ang pag-uusapan. Kaya sabi nga po, 'di ba, sa kasabihan, kung hindi mo makuha sa santong dasalan, kunin mo sa santong paspasan. So ginagawa po nila ang lahat, kaagad po sila nagkain ng disqualification para ma-disqualify po si Mayor Vico pero hindi ho sila nagtagumpay. At eto, nang maiproklama si Mayor Vico, nagbabalak na naman po sila na pa-disqualify si Mayor Vico. Patanggal po siya sa posisyon. Eto, panoorin po natin. Alamin na po natin kasi kanina na-report sa amin na parang hindi nagpapayag ng filing fee sa isang disqualification case na na-file kanina involving the same personality. Hindi ko alam kung nature, but I was informed by the clerk of the commission is a petition to disqualify that candidate. Tanong, pwede pa po ba yun? Hindi ko po sasagutin yung merits. Kalimitan po kasi ang petition to disqualify ay pwede lang ma-file before the proclamation of the candidate. After the proclamation, hindi ka na po pwede mag-file except election protest o kaya po warrant po. Magpapabilang ka ng balota o kaya po warrant o kaya naman gusto mong file ng kasong kriminal, election offense. Pero yung disqualification, meron pong timeline yun, meron pong hanggang period lang before proclamation. Next. Okay, so basically po, sinabi po dito ni COMELEC Chairman George Garcia. So sabi niya po rito, so nagkaroon daw po kasi ng balak na disqualification kay Mayor Vico isang linggo po pagkatapos na maiproklama si Mayor Vico bilang mayor po ng Pasig at maiproklamang panalo. So sabi niya po rito, na-report sa akin na parang may nagbabayad ng filing fee sa isang disqualification case na na-file na kanina involving the same personality. So ang binabanggit po o ang itinutukoy po dito ay si Mayor Vico. Same personality kasi nga po bago magsimula ang botohan o bago ang May 12, nagkaroon na nga po ng disqualification case na inihain laban po kay Mayor Vico. At ang ginamit po nilang dahilan, yun nga po yung pamamahagi po ng allowance ng mga elementary scholar po ng Pasig. Ngayon, eto, dito po sila sumablay dahil nagpaalam na isang linggo o isang buwan bago pa man magsimula ang botohan. Nagpaalam na po, I guess parang 3 buwan pa po yata yun. March pa lang po ata no nagpaalam na o himingi na ng exemption, no, si Mayor Vico sa COMELEC. So para gawing exempted po yung pamimigay po ng allowance ng mga scholar. So meron pong basbas galing sa COMELEC. Nagpaalam, dumaan sa tamang proseso. Okay, gumawa so sumunod po sa tamang patakaran si Mayor Vico, nagpaalam ng maayos, humingi ng permiso ng maayos. Ang COMELEC naman po ay pumayag. So hindi po sila nagtagumpay na ma-disqualify si Mayor Vico. Eto, pagkatapos nun, well, eto nga, nagsimula na yung botohan. At grabe, halos 3 dekadang tambak. No, hindi lang 3 dekada, 3 buwan tambak. Halos mahigit, no, 'di ba? Kay sa kalaban ni Mayor Vico. Eto, pagkatapos isang linggo, eto na naman po, naghain na naman po sila ng disqualification case, no, na na-file na raw po kanina o kahapon laban sa isang tao pa rin, which is si Mayor Vico. So sabi po dito ni COMELEC Chairman Garcia, hindi ko po alam ang nature but I was informed by the clerk of commission that it was a position to disqualify that candidate. Ito po yung pagkumpirma ni COMELEC Chairman Garcia sa general membership meeting ng kapisnan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Makati City. Ito pa, dagdag pa natin. Pero karaniwang aniyang pinapayagan ng petisyon
to disqualify bago ang proklamasyon ng kandidato. After the proclamation, hindi ka na pwedeng mag-file election protests or co-warrant o kaya naman gusto mong i-file ang kasong kriminal, election offense, pero ang disqualification case merong time hanggang period lamang before proclamation. So talagang gumagawa no ng paraan ang mga kalaban, yung mga taong ayaw kay Mayor Vico, 'di ba, nagbayad pa ng filing fee para sa isang disqualification case laban kay Mayor Vico. Lahat po talaga ginagawa nila. Okay, hindi nila matalo-talo si Mayor Vico. Yung mga kalaban niya, yung mga ayaw sa kanya. Hindi ko po sinasabi na si Ma'am Sara ang nasa likod nito. Okay, wala pong ganun. Marami pong kalaban si Mayor Vico. And in fact, si Ma'am Sara po ay nag-post na po nung nakaraan. Tanggap niya kung ano man ang magiging resulta. At nagpasalamat pa nga po siya sa lahat po ng mga sumuporta sa kanya, sa mga nakasama niya. So, hindi po natin alam no, kung totoo man po yung sinasabi ni Ma'am Sara, pero para sa akin, mukhang sincere naman po no, yung pagtanggap ni Ma'am Sara. Kasi kung atin pong titingnan, marami pong kalaban si Mayor Vico. Wag lang po tayo mag-focus sa iisang tao. Marami po siyang kalaban. Yung mga kalaban niya na yun yung ayaw sa good governance. Yun yung, alam niyo na, yung mga corrupt, 'di ba? Yung mga binangga ni Mayor Vico dahil sa korupsyon. At alam niyo na, mga negosyante na hindi sumunod sa batas, lumabag sa mga patakaran no ng ating gobyerno. So, marami pong kalaban si Mayor Vico na gusto po siyang ipa-disqualify o gusto po siyang tanggalin sa posisyon sa pagka-mayor. Kasi ito mga kapare nga, pagkatapos ng eleksyon, ito mga kapare nga, pagkatapos ng term ni Mayor Vico, okay, hindi pa natin sigurado kung tatakbo siya o national. Pero, kasi hindi na po siya pwede tumakbo sa pagka-mayor, so basically, baka vice mayor, no, o kaya naman congressman. So, malay po natin. Ngayon, magbasa naman po tayo ng mga comment dito. Sabi dito, ano yan, ayaw sa matinong gobyerno, gusto yata lahat ay corrupt. Sabi po ni Nick Hernandez. Ito po yung nakakalungkot talaga na katotohanan. No? Yung mga politiko na maayos, hindi korap, nagsiservisyo po ng tama, gumagawa po ng tama, gumagawa ng mga programa na makakatulong po sa ating mga kababayan. Hindi po tumatanggap ng kickback. As in, wala po talagang bahid ng korupsyon. In fact, nilalabanan pang korupsyon. Pero sila pa ang pilit na pinapabagsak ng mga nakapaligid sa kanila na alam niyo na po, halang sa kapangyarihan. So ito po yung nakakalungkot, kaya hindi po magawa natin na makausad, no, kasi dahil sa mga gantong klaseng mga politiko na yung mga kalaban nila, pag alam nilang gumagawa ng tama, babagsak ka sa mga kamay nila. Gagawa sila ng paraan para ikaw ay bumagsak sa iyong posisyon, 'di ba? At sila ang pumalit. At pagkatapos, tayo po ang kawawa, mga kababayan po natin. Tayo po, bansa natin ang magtudusa sa mga gantong klase ng politiko. Kaya, eto mga kapareng, sana dumami pa yung mga katulad ni Mayor Vico. Kung pwede nga lang, diba? Kung pwede nga lang, yung mga taong kagaya ni Mayor Vico na ang mamuno sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Kaso hindi. Marami pa rin tayo mga kababayan na sarado pa rin ang mga isipan. Bulag sa katotohanan. Nagagawa pong baguhin ng kanilang mga pag-iisip gaya po dahil po sa pera. Pero yun nga po, tayo po ay umaasa na sana dumating yung panahon na yun. Okay, ito naman po. Okay, sabi naman po dito ni Marina, nakakalungkot, ayaw sa matinong pamumuno. Hindi kasi sila makakapagkurakot hanggang si Mayor Vico. Nako po, yes. Hindi po nila magagawa na makapagkurakot sa pera ng Pasig. Ito po, isipin niyo po ito mga kaparinga. Kung si Mayor Vico po ay corrupt, hindi po magagawa ng Pasig na makaipon ng 20 billion pesos, makatipid ng 1 billion pesos kada taon, 'di ba? Hindi po sana sagana ang mga Pasigueño sa mga benepisyo, 'di ba? Libreng pang-ospital, allowance sa mga estudyante, no, napakarami mga scholar, allowance sa mga solo parents, sa mga senior, etc. at marami pang iba. Wala pong ganun, 'di ba? Even yung mga street vendor po natin, binibigyan po ng halaga. Even yung mga nagtitinda po sa Pasig Mega Market. Ano pong ginawa nila nung nagkaroon ng pagsasaayos po sa Pasig Mega Market? Lahat ba ng mga nagtitinda doon ay kagad din ang pinaalis? Hindi po. Step by step po yung ginagawa nila. Sa pwestong to, kayo muna yung umalis panandalian. Pag natapos na yan, balik kayo dito o lipat naman tayo sa kabilang pwesto. Ganun po ang ginagawa nila. Dito po natin makikita kung gaano kalaki ang pagpapahalaga po ni Mayor Vico sa mga tao. Especially po sa ating mga kababayan na nasa mababang antas lamang. So again mga kapareng, wag po tayong kabahan.
kampante po tayo na kasi ang disqualification case po na muli nilang inihain laban kay Mayor Vico ay hindi na po gagana. Sabi na nga po ng COMELEC chairman, hindi na po pwede ang disqualification case sa naiproklama ng kandidato. So yun lamang po. Don't forget to like and subscribe. Bye.